Ingat ka. Yung alerto. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlogan. Monday na Monday nga naisipan kong gamitin itong e-bike na ito papunta sa school. Dito nga sa part na ito, takot na takot akong dumadaan. Dahil nga highway ito, napakabilis ng mga sasakyan dito at may mga malalaking truck pa. At isa pa nga nakaka-pressure kapag meron din palang tao sa likod mo na naghihintay na lumipat ka. Sa totoo lang, kapag lumilipat ako dito, talagang bumababa ako sa e-bike at ilalakad ko talaga to. Medyo madilim pa nga yung pagbiyahe ko, talagang napapaisip ako kung uulitin ko pa ba to or hindi na. Finally, nakarating na nga ako sa school at salamat sa Diyos dahil ligtas naman ako. Dahil nga isa sa mga New Year resolutions ko na maaga na talaga pumasok, talagang tinutuo ko na. Pagkarating ko nga, inayos ko na agad yung mga gamit at yung DLL na gagamitin ko para sa linggong ito. At para naman sa mga nagtatanong kung ano na po ang update sa halaman at heto na po, buhay na po sila. Tuwing may vacant naman ako, ang ginagawa ko ay ayusin ang mga PowerPoint para sa susunod na linggo. Hindi ko na nga pinakita sa inyo ang bawat ginagawa ko dahil as usual naman ay magtuturo po ako. Ilang linggo na nga rin masama ang pakiramdam ko pero kailangan ko pa rin pumasok. Bago nga ako pumasok ay lagi kong pinagpipray sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas. Kapag uwian naman nga ay may tinuturuan akong estudyante ko na hindi pa ganun kabilis magbasa. Hindi ko nga ganun lagi siyang natuturuan dahil medyo busy nga ang mga teacher ngayon. Salamat po pala sa instant videographer ko ngayon sa vlog na ito. At walang iba kundi ang co-teacher ko at slash nanay ko. Nakakatuwa ngang isipin na ang dating inspiration ko sa pagtuturo ay kasama ko na ngayon. Pero sa totoo lang, medyo may pressure talaga kapag kasama mo ang nanay mo sa trabaho. Yung tipong ako pag uwi talagang lobat na pero siya punong-puno pa rin ng energy. Pero na-realize ko na kasama pala ito sa prayer ko na lagi siyang bigyan ng lakas ni Lord. Yung tipong ang sama-sama na rin ang pakiramdam niya pero nagagawa niya pa rin ang mga dapat niyang gawin. Minsan nga na-open ko sa kanya na nagigilty ako. Yung tipong ako nakafocus lang sa pagtuturo sa mga bata. Samantalang siya hindi lang nagtuturo kundi tumutulong din sa kantin. Pagdating sa bahay ay hihiga at magpapahinga na ako samantalang siya magbabantay pa ng mga apo. At minsan nga magpapaluto pa ako ng pagkain sa kanya. At isa siya sa mga taong nagbibigay sa akin ng unconditional love talaga. At ito na naman at medyo kinakabahan at natatakot na naman nga ako sa pag-uwi dahil nga maraming sasakyan. Yung tipong nagmamadali sila na akala mo sa kanila na talaga yung daan. At ako naman ang pinakamabait na driver dahil ibibigay ko sa iyo ang daan dahil gigilid na lang ako. Pagka-uwi ko nga ay medyo nanginginig pa ako at sinalubong na nga ako ni Karame para mahimasmasan ako.